Hello guys! Welcome back to my vlog. Brand new day, brand new vlog. So ayan guys, welcome back sa ating channel na naman. Hindi sana ako magba-vlog pero hindi ko kayo maia-update pag hindi ako nag-vlog. Kasi medyo tamad ang aking feeling tamad for today's video. Kakainin ko nga lang itong konting, meron pa kasing natirang beans. Nag-beans and toast ako kaninang umaga. Sayang naman. Every beans count. So, yan, kainin natin. Bago natin hugasan. Ayan, ang dami kong hugasan. Ang dami kong hinugasan kanina. Kung nakikita nyo, ayan, punong-puno. And hindi pa rin ako nakakapag, ang tawag dito, hindi pa rin ako nakakapag luto ng aking pagkain. Bali, beans and toast lang yung kinain ko kanina. And, ayun nga, sabi ko sa inyo, hindi sana ako mag-vlog kasi tinatamad ako. Pero, ayun nga, gusto ko kayong i-update sa mga happenings dito sa UK kasi talagang ang daming nangyayari in past few days. Gusto ko lang i-chika sa inyo, di ba? Mag-chikahan tayo, guys. And ayan, habang ako ay nagagawa dito and nag-iisip, alam ko na pala yung iuulam ko kasi meron pa ako dito. Meron pa akong tilapia. Meron pa akong buntot. May buntot at meron pa akong ulo ng tilapia. So, nagpa-plan ako na pinakbit. Sabi ng mga Ilocano, pinakbit. So, ayan. Ako ay magpipinakbet. Ipiprito ko yan. And then, magluluto ako ng rice for today's video. Kasi, yung rice ko dito na nabili, long grain rice, pero hindi ko siya bet kasi yung malalaki yung bottle niya and then para siyang ganyan siya, kung nakikita nyo, para siyang plastic. So ayoko itong rice na ito. Naubusan kasi ako ng rice. So ayan, meron akong basmati dito. Ito na lang ang inuluto ko. And so ayan, luluto ako ng 1.5 gawin na natin 2 cups. Ang lagi ko kasing binibili is jasmine, kaso nga lang si Mr. ang pinabili ko nito nung nakaraan kasi nga may pasok ako, so hindi niya alam na yung jasmine ang gusto ko. So, ito ang binili niya kasi ito yung bet niya, basmati. Which is okay din naman to. Kaso nga lang talaga, mas bet ko yung sticky. Si Mr. hindi niya bet yung sticky. Gusto niya, ano ba yung tawag dito? Gusto niya nga itong basmati. Ayaw niya nung malata. Ako gusto ko ng malatang kanin. Shall we say? So, yan. Isasalang ko muna to kasi nga habang ako ay nagde-defrost nitong tilapia. Nakalimutan ko siyang i-defrost kagabi. So ngayon ko na lang siya i-defrost. So ayan. Sasalang ko lang yan para naluluto na habang tayo ay nagchichikahan. So ayan mga kamisis, kamusta naman kayo? Kamusta naman ang weather sa inyong mga lugar? Dito kahapon is sobrang init, talagang talaptak ang pawis ko. May pasok kasi ako kahapon and naglakad ako, and then ngayon naman para na siyang uulan na naman. 23 degree, pero alam mo yon, bearable, malamig para sa akin, kaya ganito na naman ang suot ko. And ayan, para hindi ako lamigin. And yun nga, medyo sensitive tayo sa mga panahon na ito. Tumatanda, mas sensitive sa weather.
But anyway, so ayun nga, yung sinasabi ko sa inyo kanina, ang daming mga plano na na-cancel. May pupuntahan sana kaming flower show, pero hindi kami pumunta kasi nga, much better. Pinili namin na talagang magstay na lang sa bahay dahil sa mga kaguluhan na nagaganap dito sa UK. So, ayun, may next year pa naman, so hopefully, next year is maka-attend kami dun sa flower show sa town. And, ayun nga, mayroong mga protesta dito nung nakaraang Sabado, which is the same day na plano namin pumunta ng, ano ba yun? Hindi naman same day. Bali, a day before yung plano nilang protesta. Which is sina-target yung mga ibang lahi na, ayun nga, katulad namin dito sa UK, yung mga iba ang kulay, ganyan. And, yun, sabi, pinagpaliban ko na lang kasi, diba, syempre, safety first. Meron kasi, diba, hindi naman nawawala talaga yun sa mga, kahit sa ibang bansa, is meron talagang mga ayaw sa mga, alam mo yung mga immigrants dito sa UK. Ang sakit naman ito. Naiiyak na ako dito sa aking sibuyas. So, yun. So, sana yung mga kasisi natin, kung meron mang nanonood sa inyo guys, hopefully, okay lang kayo. Magstay muna tayo sa bahay kasi nga talagang nakakatakot din, di ba? Especially yung mga babae na katulad natin is kailangan is tayo maging maingat. And then yun nga, one day Sabado yun, may pasok ako 2:00, which is the same time no na magpo-protesta. Buti na lang talaga is wala talagang nangyari. Pumasok pa rin naman ako guys, pero syempre nag-decide pa din ako na pumasok. Si Mr. ayaw akong papasukin. Sabi, magstay ka na lang sa bahay. But, feeling ko naman okay. Kasi meron din naman yung mga counter flow. Sabi ng counter flow. Hindi, yung parang, may mga good and bad na mga protestant. And then, nalaman ko na na nauna na doon yung mga anti-rally ba ang tawag doon? Anti-protest. Yun, nauna na sila. Hinihintay nila yung talagang mga magwawala. Char! But yun nga, thankfully naman talaga. And then, mga alerto na din ang police. Kasi na, na rin sila na, alam mo yun, nasabihan na rin sila na may magaganap na ganun sa town. Kaya alerto din sila. And then, kasi nga, malapit yung sa town mismo. And then, malapit dun yung, namin, para mga 5 minutes walk ko lang sa amin kung saan nagaganap yung, yung rally. So, talagang nakakatakot. Pero yun nga, alert naman ng mga tao. And nung hinatid ako ni Mr. is, kaya nakampante na rin si Mr. kasi meron ding mga ibang lahi na, alam mo yun, parang wala silang pake na naglalakad sa daan, ganyan. So, sabi ko kay Mr. okay lang naman siguro kung magiging okay din ako. And then, yun, in-update ko na lang siya every hour. Sabi ng every hour na pag-update. Para yun, hindi na rin siya mag-worry nga dito sa bahay, ganyan. And then, ayun, thankfully talaga sa awa ng Diyos is wala naman nangyari. And, yun, nakakalabas-labas na rin ako. And, wala na ako masyadong naririnig about doon. Pero sa ibang city is talagang malalala. Ito naman kasi sa amin is maliit na town lang and very old. Kaya feeling ko naman is wala naman talaga. Yung mga mababait na naghintay ng mga racist is mas madami kaysa dun sa nagbalak na manggugulo. So, hinintay talaga nila para alam mo yung mapigilan ba? Para pumigil. And natutuwa ako kasi merong video na
yung mga tao nga na mababait na nag-rally din na yung hindi sila mga racist kanyan. Ang dami nila, kahit yung mga puti, halos karamihan nga puti yung mga nakikita ko. Yun din yung isa kong worry dito before, na baka maraming racist, kasi wala akong masyado nakikitang mga foreigner dito sa lugar namin, unlike before is talaga multicultural yung lugar namin before, kasi meron doon mga international university na napakaraming Asian, but dito is madalang yung makikita mo, halos makakasalubong mo sa daan is mga puti talaga. So ayan, nagpiprito na ako ng ano ba tawag dito? Magpiprito ako na nabasa pa yung aking damit. Prito ko na yung piprito ko na ang tilapia. So meron ako dito yung mga ginamit ko pang-prito din nun. So gagamitin ulit natin siya. And then meron ako ituturo sa inyo, mga kamisis. Ito ang technique. Pag magluluto kayo, if nandito kayo sa UK or gusto nyong i-try sa bahay din, sa Pinas, para yung hindi siya masyadong tumatalsik. Dito ako nagpiprito para yung mantika is hindi kumalat. Dito ang hirap pa naman kasing linisin itong aming lutuan. So ang ginagawa ko is nilalagyan ko siya ng parchment paper, baking paper, ganun. And then hindi siya didikit sa pan. So iwas, alam mo yun, makukuha yung buo yung skin, kung yun ang bet nyo. And then yan, ito ginamit ko rin to pang prito ng manok yata, but ayan, gagamitin ko na siyang pang prito ng isda ngayon. So ayan guys, nakaluto na ako. Ito ang pagkain ni Mr. Egg fried rice, and then ayan yung noodles na niluto ko, and then ayan, marami pa dyan. And then ito ang pagkain ko. So meron akong rice, and then ayan yung aking pinakbut. So ayan, kakain muna kami, and then mag-unboxing tayo later. Kasi meron ako mga napamili sa charity shop, and ipapakita ko sa inyo. So magkita-kita ulit tayo later pagkakain namin. So ayan guys, nanggaling pala kami sa nag-grocery pala kami. After namin kumain, after kumain, nakatulog ako after namin kumain. And then, oras na? Mag-alas 10 na pala. Marami akong mangga dito. Iaano ko siya. Tomorrow, ako. I'm gonna get some, what you call that? I'm gonna make some, ano ang tawag doon? Graham, mango Graham. O, diba? O, diba? Graham, yeah. You had that before and you like it. So, I'm gonna make it again. So, yan, bumili kami ng pizza. Walang katapusang pizza. Forever pizza. Pizza is life. With my husband. And then, bumili rin ako nito. Vanilla brioche. Tear and share. Gusto ko itong matikman. Oh, I'm gonna try it now. Oh, diba? Ha? Milk. Milk. Is that enough? Kasi it looks like cinnamon roll in the Baguio. From Baguio. So, ganito ang itsura niya, oh. Vanilla naman siya. Tapos, para siyang, vanilla brioche, tear and share. I'm gonna try it if it's good. Can I eat it like this, baby? Is this, no? Can I eat it like this? Yeah. Yeah? Just tear it, isn't it? Tear and share. Yeah, it's brioche. Is it good? Has it got flavor? It's brioche. Ooh! I like it.
eat half of it. It's good, isn't it? Have you tried this before? No. Mm. Oh, yeah. Mm. Oh my god! It's a must try, mga besh, mga kamisis. So, yung brioche siya, ganyan. Vanilla brioche Terranshire. Parang nasa 2 pounds something ito. Bumili kami ng pineapple. Ang sarap nitong pineapple na to. Yan yung tatak. Ang sarap niya. Kung sa mga kamisis natin dyan na nag-ano sa Morrison, it's a must buy. Pangatlong beses na namin bumili niyan. Kasi yung, alam niyo yung yung matigas niya sa gitna, nakakain pa rin, malambot. And sobrang tamis. Or baka naswertihan lang kami na masarap yung nabili namin nung nakaraan. Titingnan ko ulit. Sasabihan ko kayo kung masarap pa din yan. And then yan. Meron akong basmati rice, the normal one, and the brown rice. Brown basmati rice. Pinaghahalo ko itong dalawa. Bali, kalahati nito and isang buo nitong whole meal. Kasi ngayon, matagal na akong, siguro months na din. Yeah, I think since kahit nung nasa plat pa kami, naggaganyan ako. And then, pagka kumakain ako nung yung puti lang, itong white rice na ganito is, hindi ko na bet. Hindi ko na, feeling ko, bloated ako. Ganun ang pakiramdam. And kasi nga, maano din siya, matagal ang busog pag brown rice. And then yan, bumili kami ng saging. So, nag-decide ako na bukas na lang ako mag-haul ng mga napamili ko sa charity shops. Kasi medyo madami-dami din yun. Para ma-highlight natin. O, diba? So, ayan. And then, bumili rin ako nitong ano ba to? Broccoli. Ayan, dalawa. Sale kasi siya. Dati siyang 99 pence. Ngayon ay naging 74 pence. So, siguro i-freeze ko tong isa na to and then this one. Siyempre, tatanggalin ko muna. Hati-hatiin ko muna bago ko i-freeze para hugasan na lang. Iluto na lang pagka yung kailangan ko na. And then this one is siguro I'm gonna use this for beef and broccoli. O, diba? Para medyo may healthy naman tayo. Titingnan ko kung magugustuhan ni Mr. Kasi si Mr. hindi niya bet ang beef. So, yan. And then, grape. Masarap din itong grapes na to, guys. O, diba? Nag-promote. Ang sarap din itong grapes na to. Super crunchy niya. Morrison din siya. Super crunchy ng grapes. Ano daw? Sabi kong pinagsasasabi, o, diba? And then, last is, ito lang naman. Bumili kami dito. Tubig. Kasi, nagluloko yata ang tubig dito sa lugar namin. Or sa maraming lugar. Kaya para for safety na rin, bumibili kami nito. Although, meron kami nung yung jug na may salaan. Ano ba ang tawag doon? Yun, jug na may filter. But, yun nga, para sigurado na din na na hindi tayo magkasakit sa tubig dito sa tap water is, ayan ang bili tayo ng tubig. Downy. Fairy kasi ang ano nila dito. Fairy ang parang pinaka Downy brand ng Downy nila. Ganon brand. Downy brand is parang fairy. So, yeah. Yan. And then, yan, ito pa lang nabili ko kasi for sensitive skin. Kasi madali ako mangati, guys. O, diba? And then, bumili rin ako nitong bold. Ang bold. Ang bold. Charot. So, yan. Ayan lang naman ano ba to? Detergent powder. Kasi wala na akong ubos na ginamit ko na kanina. May mga lalaban pa akong uniform bukas and everything.
So, yun guys, dito ko na i-end ang aking video kasi medyo mahaba-haba na rin ang ating video. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga napamili namin. And, magkano ba yan? 72 pounds yata lahat yung mga napamili namin. And, yun, sobrang mahal na rin talaga dito ng mga bilihin. Diyos me guys, kaya kailangan talagang kumayod ng kumayod. Kung sa Pilipinas ay nagtataas din ang mga bilihin, dito rin ay nagtataas po ang mga bilihin, pati mga tax and everything. So, ayan. Ayun na napamili namin dati, 72 pounds is, ano na, yung marami ka nang mabibili. But ngayon is paunti na lang, paunti guys. Ramdam na ang inflation. And sabi ng inflation. But anyway, yun nga, dito ko na iyan ang ating vlog. And samahan niyo ulit ako. Next vlog natin for sure is yung mga i-haul ko from charity shops. And yun, marami tayong mga item na magaganda. So, yeah, samahan niyo ulit ako and salamat sa panonood po. And sa mga subscriber natin dyan, please like and subscribe. Please like and subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. And maraming salamat po sa ating mga viewers na patuloy na nanonood every upload ng aking mga video. Maraming salamat po and yeah, mag-iingat tayong lahat. Bye!